security. Kaya tayo na humihingi din ng pamunuang may pananagutan. Sapagkat apparently, ginamit yung Premier Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines sa illegal extraction or operation na ito. At marami magsasabi siguro na yan ay AI, yung voice recording na pinalabas sa YouTube. Ako mismo, kilala ko yung personalidad na involved. At that time, yung hepe ng Premier Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, yung ISA. Very professional organization, pero nagagamit sa ganitong uri ng pribadong problema na pagkasinuri mo, ang pinagmulan ay away, magpartner o away mag-asawa. Ang masaklap dito, kaya natin sinasabi, protect and defend the Constitution, uphold the Constitution, dahil malinaw din na nakasaad sa ating saligang batas na ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines ay ang Pangulong ng Republika ng Pilipinas. Yung may mandato, yung binoto ng tao, hindi kung sino-sino. But for this particular illegal operation, hindi nagmula ang utos mula sa Commander-in-Chief. Ito ay malinaw na naman na paglabag at paglapastangan sa ating saligang batas. At hindi sasabihin nila ebidensya, sasabihin nila chismis, sasabihin nila yung paborito nilang term, marites yan, walang katotohanan. Dahil yan ho ang pinakamadaling response kapag ka ikay naiipit na. But I know this for a fact because ang hepe noon ng ISAF ay kilala kong personal, si General Kit Chofilo. At napag-usapan namin ang bagay na ito at sinabi niya mismo, he affirmed that indeed this event happened. This event took place. Kaya nga sinisigaw natin, sobra-sobra na yung paglapastangan sa ating saligang batas. Bakit kung sino-sino lang ang pwedeng mag-utos sa ating sandatahang lakas? Bakit kung sino-sino lang ang pwedeng mag-utos sa opisyal ng ating military? Presentation of sorry. Hindi, mag-message mo na siya. Okay, sir. Mag-message mo na siya. Okay. And of course, we would like to call again Attorney Vic Rodriguez to give us an inspirational message. Thank you. Thank you. With your permission, I will also just sit down para informal and casual tayo. Gano'n naman tayo sa hakbang ng mag-iso. And anyway, thank you again and pleasant morning to you all. And thank you for welcoming me with such warmth, appreciation, and sincerity. Salamat din doon sa mga tumanggap din sa akin. Parang mas malakas yan sa kanya. Kahapon, kasama rin yung ilan sa inyo at yung mga nakasubaybay sa iba't ibang social media platforms dito sa Amerika, iba't ibang states, at ganoon din sa Pilipinas, at sa mga Pilipino na nasa iba't ibang panig ng ating mundo. It's a very welcome feeling to be welcomed with such warmth and appreciation here in the land where freedom are much appreciated, valued, and zealously promoted, cultivated, protected, observed, and defended. The United States of America. I am also very fortunate to be invited by you today as a run-up to our celebration tomorrow, your celebration tomorrow of the Philippine Independence Day. To be totally candid about the whole thing, I was hesitant at first to come here, not for anything,
but because of these two primary reasons. First, I dread long-haul flights. I dread long-haul journey. And as I have confessed to the Filipino mga kababayan natin kahagabing nakaharap ko rin, truth be told, this is just my second time to be visiting the United States of America. And because I really dread long-haul journey. But I cannot say no sa inyo, mga kasama natin dito sa hakbang ng Maisog USA. Not because you're inviting me, period, but because I am also bringing with me and representing with me today the hakbang ng Maisog Philippines, yung ating mga kasamahan sa Pilipinas. Sa pamumuno din yan ng ating hinahangaan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang ating kasama sa hakbang ng Maisog. At ang pangalawang dahilan why I was tentative in coming over here and be with you since yesterday is simply because I feel na baka naman meron pang ibang mas higit na personalidad na maaari ninyong imbitahin at anyayahan na makapiling ninyo kagabi, ngayon sa inyong oath-taking at bukas sa gagawing parada doon sa selebrasyon ng ating kalayaan. But after much introspection, yes, I have to be here. I am convinced more than ever that I have to be here and share with you why we are doing what we are doing in Hakbang ng Maisog. What the Hakbang ng Maisog is advocating for, what Hakbang ng Maisog is all about. We are for transparency, accountability, peace, security, and for sovereignty. And that is why I am here with you today, because you are also advocating the very same principles that we have been advocating since the start of the year. And yes, I have to be here because we also will be needing your help and support, not just Hakbang ng Maisog USA. We have gone international. Nakapunta na rin po ako sa Hong Kong, nakausap ko na yung ating mga kababayan doon, yung mga OFWs natin doon. Ngayon na may nakakaharap po kayo dito sa USA at ilang araw mula ngayon, kami rin ho ay magpupunta sa Japan for the Hakbang ng Maisog Japan at iba pa yung gagawing pagkilos, yung payapang pagkilos na ginagawa namin sa Pilipinas na ngayon ay sinasabayan na rin ng Hakbang ng Maisog sa iba't ibang panig ng mundo kung saan may mga Pilipinong nagmamahal sa kapwa nila Pilipino at yung may mga Pilipinong nagmamahal sa bansa natin Pilipinas. Now, what is this transparency, accountability, peace, security, and sovereignty? Kinakailangan malinaw ho sa atin nung tayo ay nagsama-sama at nagbuklod-buklod that yes, the Filipinos are not for sale. And we have to protect and defend our Constitution. Aninaw at pananagutan. Ang Hakbang ng Maisog ay isang kilusan na ang layunin ay isulong ang isang pamunuan na may aninaw, pananagutan, kapayapaan at seguridad. Talakayin natin yung aninaw at pananagutan. Ang mga Pilipino, bukod lang sa mga, hindi lamang yung mga Pilipino sa Pilipinas, kundi sa anumang bahagi ng mundo, yung mga ating OFWs, kayo na namili ng manirahan at pamirilihan dito sa Estados Unidos, sa kung saan
kayo naman ay openly and warmly accepted and welcomed by the United States government and by our American friends na kasama nyo na rin ngayon. Ang gusto natin ay makapagtrabaho, mabigay yung basic na pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino, bahay, eskwelahan, edukasyon, health service, at konting luwag sa buhay. Kaya kayo ay naririto. Ganon din yung mga OFWs natin na atin na nakaharap, nakausap na nabase sa Hong Kong, yung iba naman ay base sa Macau. Kagaya rin ninyo, tumawid sila sa Hong Kong at nagkita-kita kami, although yung mga nakabase naman sa mainland China ay hindi nakatawid dahil it was a weekday, Wednesday yun, although statutory holiday sa kanila, they observe yung birthday ni Buddha. So holiday sa kanila, kaya lang yung distance, nakapaalam lang din sila. So ang gusto lang din nilang malaman, ano ba ang tunay na nangyayari sa ating bansa sa Pilipinas? At yun din ang ating isinusulong sa hakbang ng maisog. Yung lideratong may pag-aninaw at pananagutan. Napakaraming mga balita, napakaraming mga kaganapan ang hindi lumalapag sa mga tinatawag nating traditional media. Pero hindi tayo nababahala doon, kaya lang kapansin-pansin. Bakit tayo hindi nababahala doon? Sapagkat naririyan naman ang independent media, katulad ng kasama natin ngayon, ang SMNI. Napilit sinisigil, pilit isinasara, subalit pilit at patuloy na tinatangkilik ng mga Pilipino. Kaya naman hanggang ngayon ay naririyan sila at nagsisilbi at naglilingkod. Ang daming hindi lumalabas na balita, subalit tayo ay hindi nababahala sapagkat we are now in the digital age. At ang new media ngayon ay ang social media. Everyone can be a journalist now. Everyone can be a reporter reporting what's happening in real time. At salamat na lang at nandyan ang social media, nandyan yung ating mga vloggers, independent vloggers, na ang gusto lang din ay makapagpahatid ng mga totoong kaganapan sa Pilipinas at makapagpahatid ng mga totoong balita sa mga Pilipino sa loob at labas ng Pilipinas. Kulang na kulang at salat ang ating pamahalaan ngayon pagdating doon sa liderato o pamunuang may aninaw o yung transparency. I have discussed this also last night. Napakaraming issue. Pag-usapan lang ho muna natin kasi lahat tayo dito ay apektado. Yung paggamit ng tama sa budget ng Pilipinas at pera ng Pilipino. Ang budget po ng Pilipinas for 2024 is something like 5.768 trillion pesos. Napakalaking halaga. Wala namang problema kung ito ay tinutustos at ginagamit para sa kapakanan ng Pilipino. Subalit kalahati, higit kumulang kalahati po dyan ay nakautang. Parehas yan sa local borrowings and foreign borrowings. Mahigit kalahati. Ang masaklap, meron silang isiningit na 800 billion pesos na unprogrammed funds. Ang tawagin po ay Presidential Pork Barrel. Bakit Presidential Pork Barrel? Sapagkat yung unprogrammed funds, malalabas lamang ho yan upon the signature and approval of one man, and that is the President. Bawal na ho yan, matagal na pong ipinagbawal ng ating Korte Suprema. Kung matatandaan nyo, yung PDAP, yung DAP, yung Disbursement Acceleration Fund, at sinabi nga dyan, hindi na pwedeng nakalump sum yung amount. Kailangan dyan specifically allocated or earmarked for a project that has been deliberated in both houses of Congress. Because lahat naman, alam naman natin na ang budgeting process ay nagmumula sa House of Representatives. At doon binabalangkas, may mga committee hearings,
bago tutungo sa Senado, babalangkasin din uli, at supposedly tapos na. Kaya lang, there is this third branch of, seemingly third branch of in our legislative body. Ito yung bicameral committee. Dito nag-uusap yung mga kinatawan ng mababang kapulungan at ng Senado kung paano imbis na ma-correct ng tama yung budget, diyan na nagkakaroon ng congressional insertion. At yan hanggang nasa ngayon ay walang paliwanag ang pamahalaan sa sambayan ng Pilipino. Yan ang sinasabi natin, may talagang salat sa transparency o liderato, may pag-aninaw ang kasalukuyang pamahalaan. Bakit hindi ninyo ipaliwanag sa sambayan ng Pilipino saan mapupunta yung 800 billion na program funds? At bago man yan, bakit hindi ninyo ipaliwanag sa Pilipino paano nagkaroon ng 800 billion ang program funds? Ito po ay labag sa saligang batas. Sapagkat malinaw na nakasaad sa saligang batas, Kongreso lamang ang magpapasa, ang House at ang Senado. Wala pong third mechanism or third house, which is the Bicameral Conference Committee. Bawal po yun. Kung sakasakali, ang Bicameral Conference Committee, ang gagawin lang nila, hahanapin, bakit bigla nagkaroon ito? Wala kaming pinag-usapang ganyan sa mababang kapulungan or sa Senado or vice versa. Pero dito hindi. At hindi maaaring palakihin ang recommended budget ng Pangulo. Kung sabihin ng Pangulo, ang budget lamang ay 5 trillion below ang maaaring aprubahan. It cannot go higher than what is recommended and certified by the President of the Republic. Pero itong 2024 budget, 2024 lang ito pinag-uusapan natin. Higit na malaki ito doon sa sinertify ng Pangulo ng Pilipinas, doon sa budget na gusto niya. Hindi pwede yun. That is why, ang isa sa core advocacy ng Hakbang ng Maisog is for us, for you and I, and all Filipinos to help protect and defend our Constitution and to keep on reminding our government functionary to uphold the Constitution, protect, respect, and defend the Constitution. Huwag nilang lapastanganin ang ating saligang batas, huwag nilang lapastanganin ang mga batas na umiiral sa Republika ng Pilipinas. Imagine niyo ho, utang na nga ang mahigit 2.5 trillion, utang na nga. Siningitan niyo pa ng 800 billion ang program funds. Ni hindi alam saan gagastusin ito, paano gagastusin ito, sino ang may malinaw na pananagutan pagka ito ay linustay lamang ang personal na interes ng kung sino mang mabibiyayaan doon sa 800 billion. At sino ang magbabayad ng mga inutang ng gobyerno? Hindi ba tayong mga ordinaryong mamamayan din? Galing din naman yan sa mga inward remittances ninyo, sa inyong mga kamag-anak, at kung sino pa man ang tinutulungan ninyo sa inyong mga remittances pabalik ng Pilipinas. Oo, laging sinasabi ang OFW ay ang mga bagong bayani, ang OFW ay ang laki ng itinutulong sa ekonomiya ng Pilipinas na kahit mahirap ang buhay, ay kahit paano lumalaban ang ating ekonomiya dahil sa bilyong-bilyong piso na halaga ng inyong rineremit. Kaya naman ang Hakbang ng Maisog Philippines ay nagdesisyon na makipag-ugnayan sa napakaraming Pilipinong tunay na nagmamahal sa bansa at sa kanilang kapwa Pilipino kagaya ninyo, upang nang sa ganon maihatid din namin ano ba ang tunay na nagaganap sa ating bansa. Dahil sinisikil din ang aming kalayaan doon na malayang makapagpahayag at payapang magtipon-tipon upang tawagan ng pansin ang mga pagmamalabis na naglilingkod sa pamahalaan, pati yung pagmamalabis
ng kasalukuyang pamahalaan. Yan ang dahilan kung bakit patuloy ang hakbang ng MAISO in coordinating ang mga gawain natin, ang ating sabayan at kolektibong pagkilos, hindi upang abagsakin ang gobyerno, kung hindi iparating sa mistulang bingi, pipi at bulag na gobyerno at tila walang naririnig sa mga hinanakit, hinagpis, daing at hinaing ng kanyang mamamayan na kanilang sinumpaang paglilingkuran. Yan ho ang dahilan why we are calling for transparency and accountability. Pamunuang may pananagutan. Nailabas na po ito ng taga rito rin at sikat na kaibigan natin at social media personality, si Binibining Maharlika. Yung nailabas niya sa kanyang isa sa kanyang vlogs at mainit din pinag-uusapan sa Pilipinas ay yung umanong extraction or forcible abduction of minor or kidnapping, kung ano man ang itatawag ninyo, na naganap sa bansa Turkey. Kaya tayo na humihingi din ng pamunuang may pananagutan. Sapagkat apparently, ginamit yung Premier Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines sa illegal extraction or operation na ito. At marami magsasabi siguro na yan ay AI, yung voice recording na pinalabas sa YouTube. Ako mismo, kilala ko yung personalidad na involved. At that time, yung hepe ng Premier Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, yung ISAF. Very professional organization, pero nagagamit sa ganitong uri ng pribadong problema na pagkasinuri mo, ang pinagmulan ay away magpartner o away mag-asawa. Ang masaklap dito, kaya natin sinasabi, protect and defend the Constitution, uphold the Constitution, dahil malinaw din na nakasaad sa ating saligang batas na ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines ay ang Pangulong ng Republika ng Pilipinas. Yung may mandato, yung binoto ng tao, hindi kung sino-sino. But for this particular illegal operation, hindi nagmula ang utos mula sa Commander-in-Chief. Ito ay malinaw na naman na paglabag at paglapastangan sa ating saligang batas. At hindi sasabihin nila ebidensya, sasabihin nila chismis, sasabihin nila yung paborito nilang term, marites yan, walang katotohanan. Dahil yan ho ang pinakamadaling response kapag ka ikay naiipit na. But I know this for a fact because ang hepe noon ng ISAF ay kilala kong personal, si General Kit Chofilo. At napag-usapan namin ang bagay na ito at sinabi niya mismo, he affirmed that indeed this event happened. This event took place. Kaya nga sinisigaw natin, sobra-sobra na yung paglapastangan sa ating saligang batas. Bakit kung sino-sino lang ang pwedeng mag-utos sa ating sandatahang lakas? Bakit kung sino-sino lang ang pwedeng mag-utos sa opisyal ng ating military? These are all professional men and women of the Armed Forces of the Philippines. Ito yung mga nagbubuhis ng buhay. Tapos uutusan lang natin just to help a friend na ang problema lang naman ay away mag-asawa or domestic concern. Bakit kinakailangan ang Premier Intelligence Arm ng AFP? Napakaraming dapat bantayan na internal and external threat that would require the manpower, the resources, the skills, the men and women, dedicated men and women of the members of the intelligence service of the AFP or the ISAF. Bakit kinakailangan utusan ng ISAF?
Private army mo ba yan? Yan ay sundalo ng mga mamamayang Pilipino. Yan ay kawal ng Pilipinas. At ang pangunahin nilang trabaho ay to protect the Filipino people and to defend the state, not to render assistance sa isang pribadong tao na ang pinagmumulan lamang ng problema ay away mag-partner, away mag-asawa, o away mag-sweetheart. Yan ho, kaya tayo sumisigaw ng lideratong may pananagutan or accountability. We have to make them account for what they're doing, and we have to remind them to uphold the Constitution, and we have to remind ourselves it is our duty to protect and defend our Constitution. Ganon din yung ating mga miyembro ng kasundalahan, ang ating mga kapulisan. Yun naman ay ginagamit upang pigilan yung mga payapang pagtitipon ng hakbang ng maisog sa Pilipinas. At ganon din yung mga nasa pamahalaan, yung mga naglilingkod, yung nasa government service. Kailangan ipaalala natin at nang hindi nila malimutan na ang kanilang sinumpaang tungkulin ay paglingkuran ang Pilipino, hindi ang interes ng kung sino ang nasa pwesto o kung sino lang ang nasa trono. Kailangan malinaw iyon doon sa ating mga kasamahan na nagsisilbi sa pamahalaan, be it in the armed forces, be it in the Philippine National Police, or yung mga private government employees natin. Kailangan ang pinaglilingkuran ay ang bansa, ang Pilipino, at hindi ang kapritsyo ng iilan na nasa trono. Yeah. And again, together we say, we have to protect and defend our Constitution. Ang pagiging hakbang ng maisog, ang paghakbang ng maisog ay hindi madali. Ito ay hindi simpleng kilusan. Ito po ay nagbubuwis tayo dito ng buhay sapagkat yung mga issues na ating hinaharap at yung mga tangka lamang na pagpigil sa ating pagpapahayag ng ating saloobin, these are covered by and in fact guaranteed under our Constitution. Yung ating freedom of assembly, freedom of expression, freedom of the press, and freedom to peaceably assemble and petition the government for redress of our grievances. It is guaranteed under our Constitution, and yet, paulit-ulit nilang linalabag sa pagpigil ng mga payapang pagkilos, payapang pagtitipon, at takot na takot sila na may parating sa higit pang na maraming Pilipino yung tunay na nangyayari sa loob ng bansa. At diyan naman papasok ang kahalagahan at importansya ng ating mga kasamahan na kagaya ninyo, na kagaya ng sinabi ko kanina, na namirmihan na o naninirahan na sa ibang bansa, yung ating mga OFWs, ay kinakailangan namin ng tulong ninyo. Yan yung hinihingi ko at dala ko na mensahe mula sa hakbang ng Maisog Philippines. Dinudulog ko sa inyo. Tulungan niyo rin kami na may parating sa higit na maraming Pilipino, pati sa gobyerno ng Estados Unidos, ang matagal na nating kasama, treaty ally, at talaga namang nakasama na natin sa laban noong World War II, doon sa Korean War, doon sa kanilang Vietnam War, although hindi naman tayo nagpadala ng armed component, at dyan sa Iraq War, napakarami na nating pinagsamahan. At ang pinakamalaki nga ay yung World War II, na kung saan nagbuwis din sila ng buhay para sa Pilipinas, kasama ang mga Pilipino. We fought shoulder to shoulder, magkakasama tayo. Gusto namin hingin ang tulong ninyo na may parating din sa pamunuan sa gobyerno ng Amerika
na hindi interes ng higit na nakararaming Pilipino ang digmaan. We do not need war. We do not want war with our superpower and giant neighbor China. We do not want war. Many people are saying, or rather, of the observation na yung usapin ng saligang batas, yung usapin ng South China Sea ay malayo sa sikmura ng Pilipino. Kako dyan kayo nagkakamali. Sapagkat pag pinakilaman na ang ating saligang batas, pag hinayaan natin, kalikutin, lapastanganin, at babuyin ang ating saligang batas, palitan ang uri ng gobyerno from presidential to parliamentary or unicameral form of government, hindi nabababa sa pwesto yung ilang nag-ahari-harian dyan sa kanilang trono. At pag yan ay nangyari, lalong darami ang mga magkarahop at maghihirap na Pilipino. Sapagkat ang interes nila ay ang kanilang sarili lamang. Kaya nga tayo ay dito sa hakbang ng maiso. Kagaya sinabi ni Pangulong Duterte, kung ikay nahalal for 6-year term, makontento ka na yan. Kasi kung ayaw mo pala na 6 years ka lang, eh bakit ka kumandidato? And you will take advantage of your term to try to tinker with the Constitution. Lalapastanganin mo ang saligang batas to conform to the ambition, your ambition, or your family's ambition. Labanan ho natin, let us protect and defend our Constitution. Sabihin na nila na paulit-ulit para tayong sirang plaka sapagkat hindi po sila tumitigil. Isinuka ng Pilipino nung survey, I think was released sometime February or early March, 88% of the respondent in that survey ang nagsabi, ayaw namin ng huwad na People's Initiative, ayaw namin dyan sa Peking Charter Change, huwag ninyong pakialaman, huwag ninyong lapastanganin ang ating saligang batas, not now, not in the near future, and not then. Hindi sila dapat malipagtaan. Yes! Yung ginagawa nating pagkilos ng hakbang na maiso, pinahihigpit, pinahihirapan, at merong mga nagsasabi na dahil daw ito ay isang uri ng destabilisasyon. Destabilization is defined as the action of making the political or economic situation of a government less strong, less effective, or safe, causing changes and problems. Ang ginagawa ho na hakbang ng maiso ay within the framework of our Constitution. It is in consonance with our guaranteed right to speak freely and express our own views, whether it may be opposed to the views of those in the government. Bago makalimutan ng mga nasa gobyerno, malinaw din sa ating saligang batas that sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them, emanates from you, and collectively emanates from us. Sila ay pinagkatiwalaan lamang ng termino. Kung 3 years ka, 3 years ka lang, and then submit yourself to a ratification kung gusto ka pa nilang ulit o hindi na. Ganon din yung mga national position. Kung 6 years ka, 6 years ka lang. Huwag mo nang pagtangkaan. Nagahasain pa ang saligang batas. And eventually, gagahasain mo, ginagahasa na nga ang kaban ng Pilipinas, ang pera nating mga Pilipino. Kapayapaan at seguridad. Ang sinisigaw ho natin, we do not want war. That war is of sin, war is evil, and we are shouting no to the US-China proxy war. I am here because I am pro-Filipino.
Ang China ay kapitbahay natin. Meron tayong relasyong pakikipagkaibigan at komersyo sa kanila. Ang Amerika is our oldest treaty ally. Kasama natin, nagbuwis din sila ng buhay. Pero yung hindi nila pagkakaunawaan at yung kompetisyon na may tuturing kung sino yung dapat maging hegemon or influential among the two superpower in our region, Indo-Pacific region. Usapang ekonomiya lang din naman yan eh. Tingnan nyo sila ang dalawa. Nagkakaigihan, pilit nilang pinagbubuti ang kanilang relasyon. Ang layo-layo ng US sa China, ang layo-layo ng China sa US. And yet, both of them are making a deliberate and conscious effort to reach out. Mag-usap tayo. They have rediscovered the art of diplomacy. Huwag tayo mag-away, mag-usap tayo, negosyo tayo, and let's pursue the path or avenue for economic interdependence. Economic interdependence so that there'll be prosperity, there'll be growth, there'll be businesses, there'll be jobs, and there will be peace. Pag nag-away itong dalawang ito, it could be the beginning of our end. The end of humanity, because these are both superpowers. Tayo naman sa Pilipinas, kung ang Amerika ang layo-layo sa China, ay patuloy silang nakikipagmabutihan sa China, ganoon din ang China. Bakit tayo? Ang lapit-lapit natin sa China, kapitbahay natin sila. Sila, I think, is the second or the first now biggest trading partner ng Pilipinas. Bakit tayo makikipag-away? Hindi natin sinasabi that we tolerate the transgressions committed by China. No. They're not innocent. They should be made to account for the many transgressions that they have done and that they have committed. Pero hindi sa pamamaraan ng digmaan. Hindi sa pamamaraan ng gera. Let me take you back a little. 80 years back, noong World War II, hindi pa tayo nakakaahon doon sa hirap, sa pasakit, sa destruction. Lahat. Hanggang ngayon, mahirap pa rin ang Pilipinas. Hanggang ngayon, third world pa rin ang mahal nating Pilipinas. Yung mga kababayan, and I can speak for them, yung mga kababayan natin sa Pilipinas, yung mga kapwa natin Pilipino, kaming mga nasa Pilipinas, gusto rin ho naming maranasan yung nararanasan ninyong luwa kung nasa amang bansa or panig kayo ng mundo. We also would want to enjoy and experience one day, hopefully one day soon, yung seamless public transport sa Japan, yung peace and order sa Singapore, yung trabaho at suporta ng gobyerno dito sa Estados Unidos. Gusto rin ho namin maramdaman yun sa Pilipinas. And it's a legitimate aspiration. At walang dapat mapahamak sa kahit sinong Pilipino sa pagsasalita ng kanyang frustration dahil hindi yun ang direksyon ng kasalukuyang pamahalaan. Nobody should be in prison for his or her political belief and aspiration. Legitimate aspiration po ng lahat ng Pilipino yan. Maganda yung health service, maganda yung pension, after spending so much time, so many years, our productive years sa kakatrabaho, gusto rin naman natin at yung mga kababayan natin na may pensyon, punta ka ng ospital, sagot ng pamahalaan, gusto rin namin maramdaman yung mga nararamdaman ninyo. Gusto rin naman namin matamasa yung natatamasa ninyo. At gusto rin naman natin lahat ng mga Pilipino, graduate na tayo diyan sa pagiging third world country. Gusto rin natin lahat umunlad. Kaya ang kailangan natin, trabaho, paghikayat sa mga foreign investors, hanap buhay, at pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Yan ang kailangan ng Pilipino. Gamitin natin ang pondo ng Pilipino na makapagbigay ng pagkain
sa pagkainan ng bawat pamilyang Pilipino. Hindi yung gagastusin mo para sa mga war materials. Hindi na magkano ang isang bala pag tayo ay nakipagbakbakan o naging armadong sigalot. Ang problema natin sa South China Sea. Hindi tayo mapapakain ng bala. Ang bala ay kumikitil. Ang bomba ay sumisira. Pero ang murang bigas, bubuhay ng pamilya, bubuhay ng Pilipino, magbibigay pag-asa na higit pa sa ating mga bataan. Yan ang hinihingi ng Pilipino. Hindi binahay. Yan ho yung sinisigaw din na hakbang ng maisog. And of course, finally, yung ating panawagan, nalabanan natin yung tyranny. Labanan natin yung pagmamalabis na nasa pamahalaan. Labanan natin yung diktadorya. Labanan natin yung dito sa inyong oath, yung authoritarianism. Labanan natin yan. At magsisimula ho yan sa patuloy nating pagiging vigilant. At hindi tayo mapalusutan dito sa ginagawa nilang pagtatangka. Patuloy ho yan, maniwala kayo. Yung pagtatangkang lapastanganin ang ating saligang batas. Gamit ang huwad na People's Initiative. The people have long spoken. Ayaw ng Pilipino na pakilaman ninyo ang ating saligang batas. Ayaw ng Pilipino ngayon sa nalalapit na panahon at higit sa lahat, ayaw ng Pilipino na sa inyo magmumula yung pagkalikot daan sa ating saligang batas. And again, I share that message with you from Hakbang ng Maisog, Philippines. Let us continue with our advocacy. We say no to war, we say yes to peace, we say no to the fake People's Initiative, we say no to the fake charter change, and we have to continue protecting, defending, and respecting our Constitution. With that, maraming salamat at magandang umaga. Mabuhay ang Hakbang ng Maisog. Yeah!